Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inabot ng pangarap ng munting channel na ito sa iba't ibang panig na ng buong mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay September 27, 2025 at ganap na pong alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ibinahagi niya sa atin sa hapon pong ito. Isang magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado. Alas 4:30 ng hapon dito po sa Facebook Live. Isang mabiyayang pakikinig po sa bawat isa at loobin po ni Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat ng aabuti ng pangaral ng The Assembly of Yahweh Beach. Ang ating po pakasama sa hapon po ito, kaunting kaalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ika-6 po, panghuling bahagi ng ating pong tinatalakay. Tingil po doon sa sulat ni Pablo sa unang Timoteo. Sabi ko doon sa isa-is, kung sa bagay, day pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayaman. Muli natin pasalamatan, papurihan si Abay Hawa sa buhay na binahagi pa niya sa atin sa hapon po ito, sa lahat ng mga kapatid natin sa kapulungan, sa iba't ibang panig ng buong mundo. At salamat kay Abay Hawa sa ating mga mahal sa buhay na nagbibigay pa siya ng buhay sa bawat isa. Hindi man natin kasama sila sa kapulungan, subalit binibigyan pa rin sila ng pagkakataon na isang araw makasama natin kung kalooban ni Abay Hawa. At ganoon din naman sa lahat ng mga taong nasa relihiyon. Mapamuslim ka, born again, ADD, INC, Adventista, Jehovah's Witnesses, miyembro ng Ibuloy o anumang sekta ang kinaaniban mo, ay loobin po ni Abay Hawa na maalis kayo sa pagkakaalipin ng reliyon o pamatok ng mga reliyon. Loobin po ni Abay Hawa at makaisa namin kayo, makasama dito sa kapulungan ni Abay Hawa. Sa magandang hapon po, Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Lisa Indelible Corsiga, Brad Noli Tungkua, Jen L. Juarez, Leonardo Corsiga, Shirley Radarisa, Joel Suela, Brad Sam Rotoni, Sister Chris de la Cruz Kim, Sister Loren Paulan Fernandez, Carlo Roll, Brad Wilfredo Bedes, at kasama rin si Brad Pedro at Dominga Bedes. Magandang hapon, Brad Wilfredo Bedes. Brad Edmundo Umali, Sister Elizabeth Dens, Lolita Corsiga, Sister Gina at Brad Arnold Makoko, magandang hapon. Troy Corsiga,
Ang oras po natin, alas 4:28. So, ito na po yung ating panghuli. At bukas na po pala, 28, huling linggo ng buwan ng Setyembre, meron po tayong Zoom, alas 4:30. So, imbis na pangangaral, is-Zoom natin. Minsan lang naman po yan sa loob ng isang buwan. Huling linggo, huling linggo. 28. So, kung lolobin, bukas meron tayong Zoom. At patuloy po tayong nagpapasalamat kay Abay Hawa sa mga kapatid na hindi po nagsasawa ng pagtulong sa kapulungan. Yan hong pagtulong na ibinabahagi natin sa kapulungan, gaya nga po nung sinasabi ni Pablo sa mga kapatid sa Pilipos, kung nung una sa lumang tipan, yung mga taba, kumbaga susunugin, umiilang lang yung, mapailang lang yung usok, nagsisilbing samyo, Sa bagong tipan pala yung pagtulong mo doon sa noong tinulungan ng mga kapatid sa Pilipos si Pablo. Yun po pala ay isang mabangong sabi nga ako doon para sabi niya ang tulong ninyo ay tulad ng mabangong handog sa Diyos na tinatanggap niya. Sino ang tumatanggap ng may kasayahan? Si Abay Hawa mismo. Ang tulong ninyo, nung tulungan ng mga kapatid sa Pilipos, si Pablo, yun yung personal, tulong, sabi niya. Ang tulong ninyo ay tulad ng mabangong handog sa Diyos na tinatanggap niya ng may kasiyahan. Hindi mo kailangan magbigay ng ikasampung bahagi, hindi mo kailangan magbigay ng pasalamatan, hindi mo kailangan magbigay ng mga patarget, hindi mo kailangan magbigay ng kung ano-ano mga inimbentong kabuli. Pero mo yung tulong ng mga kapatid, mga kapatid, tulong. Si Epaprodito ang naging tulay, isang mabangong samyo. Napakatindi yun ito. Mabangong handog. Sabi na, tulad ng mabangong handog sa Diyos na tinatanggap niya ng may kasiyahan. Diba? So, napakabuti ni Abay Hawa. So, alas 4:31 na ho. Tuloy na ho tayo. Ay, teka. At idamay na ho natin itong mga kapatid na Sebastian Juarez, Fernando Pronebo Abellera, Jan Mercorsiga, Fortunato Juarez, Brad Rodelio Nava, Leonardo Corsiga, Sister Maria Victoria, Sister Cristina Juarez. Ayun. Sige, tuloy na natin. At itong huling bahagi ay nakabati doon sa unang Timoteo 6:9. Ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso sa isang bitag na mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila ng kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan, ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtutulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Yung mga taong naghahangad yumaman, nahuhulog sa tukso. Yan. Natural, yung tukso na yan ay walang iba kundi yung dyablo o yung laman. Yan ho yung bitag, silo ng dyablo o yung tinatawag na bitag ng laman. So yung nagsisipag-nasang yumaman, nahuhulog, sabi niya.
nahuhulog sa tukso sa isang bitag. Pagka ikaw ay, para ho bang yung nabitag ka, halimbawa, ibon, hanggang sa ikaw ay mahuli, hanggang ikaw ay mamatay na. Ganun ho yun eh. Pagka ikaw ay nabitag, katulad ng ibon, hanggang sa abutin ka na ng kamatayan doon sa bitag niya. At ganyan-ganyan ho, ang ginagawang halimbawa ni Pablo, no? Hindi mo namamalayan kasi ng tao yun. Siyempre, ang mga gumagawa niyan ay yung mga nasa laman. Kasi kung meron ka namang espiritu, hindi na ho dito eh. Hindi na ho dito. Kundi talagang, kaya nga sinasabi niya doon sa Colossus 3, yun daw ating pag-iisip, hindi na yung mga bagay sa lupa, kundi sa taas, na simbolo ni Abay Hawa. No? So, dito sa Kawikaan 15:27, sabi niya doon sa ASMD, ang taong yumaman sa masasamang o masamang paraan nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang sambayanan, mabubuhay naman ng matagal ang taong hindi nasusuhulan. Yung daw taong yumaman sa masamang paraan nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang sambahayan. Kalain niyo yun? Yan o yung nakikita ko natin ngayon na investigasyon na milyon-milyon yung pagyaman nila sa maling paraan. Meron mo yung pera ng taong bayan na kahit mahirap ka, kinukunan ka ng tax pagkatapos sila yung nagpapasasa. So anong magiging dulot niyan? Sabi ho dun sa Kawikaan 21:6, ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling mawala at maaaring humantong sa maagang kamatayan. Yan ang salita. Ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling mawala at maaaring humantong sa maagang kamatayan. Maparelihiyon, mapagobyerno, individual, kapag yung pera o yung kayamanan ay kinuha mo sa masamang paraan. Paanong paraan? Yung panloloko, pagsisinungaling, masamang paraan ho yan. Yung dayain mo ang mga tao, dayain mo yung sinasabi mong mga kapatiran, o sa masamang paraan ho yan. So, dito pa lang makikita natin yung sinasabi ni Pablo sa sulat niya, ang mga taong naghahangad yumaman nahuhulog sa tukso sa isang bitag ng mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Kaya akala nila ho, yung napapakinggan natin na kung hindi ba nang wika sila maparusahan dito, ay pagkamatay nila ay parusahan sila. Mali ho yun. Dito mo ginawa, yung kasamaan, ihahatol din sa iyo ni Abay Hawa. Yung kasamaan na ginawa mo. Halimbawa, yan, katulad yan, nangulimbat ka ng mga milyon-milyon, parusahan ka dito sa buhay nito. Akala nyo ba may kapayapaan, katiwasayan pa itong mga involved na tao? Tingnan ninyo nagsasauli sila ng mga sasakyan ng mga milyon-milyon ng halaga. Yung isang sasakyan, nasa 5 milyon yung isa, nasa 30 milyon. Isang sasakyan lang, sinasauli nila. Diba? So, ganyan ho yan. Galing sa kasamaan, galing sa pandaraya. So, dito, pinakikita, yung nakikita ho natin ngayon, yan ay para sa ating mga nasa kapulungan. Hindi naman naiintindihan ng mga nasa laman yan. Yung ipinakikita, ngayon dito sa atin sa Pilipinas, lahat ng korupsyon, yan ay maliwanag para sa ating may mga espiritu. Pero yan, hindi ho yan nakikita ng mga relihiyong nasa laman. Nasa laman sila, pare-pareho lang naman sila. Bakit natin nasabing pare-pareho lang? Yung puno ho ng relihiyon, yung puno, yung founder, matindi rin ng korupsyon dyan. Na sinasabi lamang nila na sila ay sa Diyos. Pero sabi ko nga, ang dami yung hindi talaga maliligtas. Kasi una,
Nung sabihin niya na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, sino yung Diyos na iibigin mo? Kasi ibang Diyos yung iniibig nila eh. Hindi si Abay Yahawa. Hindi kailanman nagturo si Abay Yahawa ng mga bagay na itinuturo nila. So, mapagobyerno, maparelihiyon, hindi ho sila magkakaroon ng kaligtasan, malibang si Abay Yahawa ang mag-converte. Tumawag. No. Ayun, sabi niya, ulitin ko lang yung Kawikaan 21:6, ang kayamanang nakuha sa pandaraya, madaling mawala at maaaring humantong sa maagang kamatayan. Wala na kapayapaan niya mga yan. Ayan, no? Pagkuha ng mga kayamanan sa pamagitan ng sinungaling na dila, may ilan na umaasa na magsalita ng kanilang paraan sa pera at gawin ito sa pamagitan ng sinungaling na dila. Nagpaplano sila ng mga deal at gumagawa ng mga pangako na hindi tapat, umaasang makapagbibigay ito sa kanila ng mga kayamanan. Kayamanan sa pamagitan ng isang sinungaling na dila, gaya ng mga manliligaw, mga manghuhula, mga mambobola, tiwaling hukom, o ayan, katulad niyan, mga kongresista, senador, o yung mga DE o mga engineer, di ba? Ay ang panandali, ang pantasya ng mga naghahanap ng kamatayan. Ang pag-asa ng malaking kayamanan sa pamagitan ng mga kasinungaling salita ay pangarap ng mga nasa landas ng pagkawasak. Umasa silang makakahanap ng malaking kayamanan na may kaunting trabaho at magtiwala sa panandaliang pantasya sa halip kay Abay Yahawa. Ganoon naman ho ang mga nasa laman eh. Hindi naman sila talaga umaasa kay Abay Yahawa kundi doon sa kanilang pansarili. Kaya nga yung sinasabing silo ng dyablo. Marami ho kasi yan yung mga silo ng dyablo. Sabi dito sa Kawikaan 28:22, nagmamadaling yumaman ang taong sa pera'y gahaman. Ngunit, hindi nila alam, patungo pala sila sa kahirapan. At hindi, doon sa Mateo, sabi niya doon sa 13, yung sa talinaga ho ito, 22, ang lupang may matinik na damo kung saan nahulog ang iba pang binhi ay mga taong nakinig na salita ng Diyos, ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo at sa paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namunga ng salita ang salita sa buhay nila. Lahat ng reliyon, ganyan o yan. Miski yung individual, ganun din. May mga nakakarinig na dyan eh. Kaya lang, talagang dahil nga ho sa kayamanan, sa pagsusumakit ng mga bagay na ukol dito, inaalis noong laman. Laman ho kasi yung nag-aalis doon sa salitang napakinggan. Miski dito sa atin sa kapulungan. Sabi ko nga ho sa inyo, napakarami naman nakikinig dito. Libo-libo rin naman ho eh. Yung bumilang ka lang ng 28 hanggang 30 hanggang 40,000, marami na ho yan. Pero dahil dun sa pagsusumakit na ukol sa bagay dito sa mundong ito, nawawala ho yung salita. Si Abay Yahawa nawawala doon sa mga tao. Ito yung silo. Sabi niya dito sa unang Timoteo 3:7. Kailang mabuti ang pagkakilala sa kanya ng mga hindi mananampalataya upang hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Ano yung bitag ng laman, bitag ng dyablo, silo ng dyablo. Yan o kasi yung pagka ikaw ay nabitag ng laman, wala ang espiritu. O yung mga gawaing panglaman, yung paglalasing, gawaing laman, pakikiapid, lahat yung gawaing laman. Ibig sabihin, bitag ho. Bitag ng dyablo, silo ng dyablo. Hindi ka makakalis yan. Hanggang abutin ka na ng kamatayan. Pag ikaw ay nabitag ng dyablo o ng laman. Nung una, hindi natin naintindihan. Ano ba yung silo ng dyablo? Ano ba yung bitag ng dyablo? Wala nakakaintindi.
So dumating yung pagkakataon, binahagi sa atin ni Abay Hawa na yung palang dyablo, yan po pala yung laman. Kaya nga ang tao, pagka nasa bitag o nasa silo ng dyablo, hindi siya makalis. Kaya nga ang naging halimbawa ko dyan, pagka yung mga mamimitag, yung mga mamimitag, nakikita yan nung binibitag Sabi ho dito, sa Kawikaan, tinanin niya, sa 1:17. Walang kabuluhan ng paglalagay ng bitag kung ang ibong iyong huhulihin ay nakatingin. Alam ng ibon na mahuhuli siya. Pero ang taong masasama, ito mga kapatid, hindi nila alam na sila rin ang magiging biktima ng ginagawa nila. Ganyan ang mangyayari sa mga taong ang ari-arian ay nakuha sa masamang paraan, mamamatay sila sa ganun ding paraan. Yung mga taong gumawa ng bagay na yan, patay na yan Kung tutuusin na, patay na sila. Sa harapan ni Abay Hawa, yung lahat ng gumawa niyang kasamaan na yan, patay na yan. Spiritually dead. So yung meron ng inilaan na agad na parusa si Abay Hawa. Tapos, isusunod niya yung physical. Kaya kita nyo, pagka ikaw ay gumagawa ng laman, napakahirap na wala ka kay Abay Hawa. Napakahirap. Mawawala sa iyo ang kapayapaan, magulo ang kaisipan, magulo ang sangbahayan. Yan yung mga taong nasa laman. Wala kang isip na matino. Problema dito, utang dito, uutang ka, ibabayad mo sa inutangan, uutang ka na naman, bayad na naman doon sa isang inutangan. Magulo ang isip. Bakit? Nasa laman Walang pangako. Kamatayan ang pangako nung laman Samantalang yung espiritu, buhay. Siya yung nagbibigay ng buhay. Ang pangako, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa darating pa. Di ba? Oo. Ang liwanag ko ito sa Kawikaan 1. Ulitin ko ulit. Walang kabuluhan ng paglalagay ng bitag kung ang ibong iyong huhulihin ay nakatingin. Alam ng ibon na mahuhuli siya. Pero mas maano pa pala ang ibon Pero ang taong masasama, hindi nila alam na sila rin ang magiging biktima ng ginagawa nila. Ganyan ang mangyayari sa mga taong ang ari-arian ay nakuha sa masamang paraan, mamamatay sila sa ganun ding paraan. Nabasa kaya ito ng mga founder ng reliyon? Nabasa kaya ito ng mga taong gobyerno? Talamak ang korupsyon sa gobyerno. Nabasa kaya? Hindi So yung silo, bitag ng dyablo. Mahirap pagka ikaw ay nabitag. Pangalawang Timoteo 2:26. At sila ay magigising at tatakas mula sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila upang sumunod sa kanyang kalooban. Napakatindi ng laman Pero mo nagiging alipin nung laman yung tao. Kaya akala nung marami yung dyablo makapangyarihan. Pero maging kaaway ka ng Diyos, sabi nila, hindi makapangyarihan. Yung isang, kasi ang pagkakaalam nila sa dyablo ay yung Satanas, yung Lucifer, yung merong sungay, may buntot, may salapang, namumula ang mata, may pangil, at pakasaan na itsura hindi nila alam sila pala yun. Tao pala, yung palang laman. Pero maging bitag ka, alipin ka ng laman.
Naalala ko, nung ako ay nag-abroad, yung naging amo ko roon, matanda na eh. Yung dinat na namin, may sakit na siyang emphysema, yung sa paninigarilyo. Noon ko lang naisip na, kasi wala akong kaisipan ganon, yung kaisipan ko ngayon, hindi kaisipan nung una eh. Malaking pagkakaiba. Tinamin niyo yun, may sakit na siyang emphysema, pero gustong-gusto niya pa rin manigarilyo. Bakit? Hindi niya kayang pigilin yung laman na nasa kanya. Nakuha niyo ba yan? So, makapangyarihan yung laman, Pero may sarili mo, hindi mo kayang pigilin o pigilan. Alam mo, masama yung pakigat pero sige ka pa rin. Alam mo, masama yung paglalasing, pero sige ka pa rin. Ibig sabihin lang doon, wala ka talagang espiritu. Magkaganon. Di ba? Kahit ilang beses nating sabihin yun, nasa laman ka, wala kang espiritu, mananaig yung laman. Di ba nakakatawa? Pero mo sarili mo, hindi mo kayang pigilan. Bakit? Alipin ka. Inaalipin ka nung sarili mo. Sabi niya, Pangalawang Timoteo 2:26, sa ganon, maliliwanagan ang isip nila at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag sa kanila para gawin ang nais nito. Pero mo, yung dyablo, sinilo ka, binihag ka, para gawin mo yung gusto ng laman mo. Marami ang nakaalam na mali yung magnakaw, mali yung pumatay. Diba? Marami yan. Alam nilang masama yung pagsisinungaling. Pero bakit hindi nila mapigil? Kasi bitag ka. Silo ka nung dyablo o nung laman, alipin ka. Kahit saan ka ipaling nung laman, sunod-sunuran ka. Kaya nga mapalad tayo na nasa kapulungan tayo. Pero kung mamumuhay din lang tayo sa laman, hindi si Abay Yahawa ang umaalipin sa iyo o yung espiritu o yung banal na espiritu, kundi yung laman. Kahit na ikaw ay nasa kapulungan at namumuhay ka pa rin sa laman, alipin ka ng dyablo, nasilo ka, nabitag ka. Kaya kita niyo yung ating paksa. Ang mga tao naghahangad, yumaman ay nahulog sa tukso sa isang bitag na mapanira at walang kabuluhang mga hangarin nagdadala sa kanila sa kapamakan. 10. Sapagat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Yung kayamanan per se, hindi masama eh. Pero yung ibigin mo, yung salapi, ayun. Doon na yun. Kasi maraming mga kilalang tao ni Abay Yahawa na mayayaman eh. Hindi ibig sabihin na naghangad lang ang noong mga ganitong bagay ng yung mga mayaman. Hindi ba? Mahihirap. Kasi siyempre, kung ikaw ay isang mayaman, hahangarin pong mas yumaman ka pa. Yung mahirap, talagang naghahangad yan na maging mga mayaman sila. Ang mahirap ay hindi nangangahulog ang makadiyos at ang mayaman ay na hindi makadiyos at hindi rin totoo sa kabila. Merong maraming kahangangang makadiyos na mga lalaki ng banal na kasulatan na halos hindi ka panipaniwalang mayaman. Sino yun? Gaya ni Abraham, ni David, si Solomon, si Jose. Di ba? O, si Jose ng Arimatea. O, mayayaman ho yun. Tao ng Diyos ho yun. Tao ni Abay Yahawa yun. Kaya sabi nga ni David, kung ang kayamanan ay dumami, huwag mong ito ng puso sa kanila. Kaso nga, baligtad. Pagka ang tao gustong yumaman, itinutuon nila yung kanilang puso doon sa kayamanan, hindi kay Abay Yahawa.
So, pagka ganun na, ayun, windang na ang buhay. Di ba? Mawiwindang ka talaga. No? Sabi dito ni Pablo kay Timoteo, sabi doon sa 2:24, ang likod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away kundi mabait sa lahat, marunong magturo at mapagtimpi, kailangan mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan, bigyan sila ng Diyos. Sino? Yung mga sumasalungat ng pagkakataong magsisi at malaman ng katotohanan. 26. Sa gayon, maliliwanagan ang isip nila at makawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag sa kanila para gawin ang nais nito. Hindi na sabihin, pagka pala nabihag ka, nabitag ka, nasilo ka ng laman ng dyablo, ng Satanas. Kung ano yung nais ng dyablo, yun ang gagawin mo. Wala kang espiritu. Wala. Bitag ka eh. Di ba? Ang sabi ni, may share si Brad Rodelio. I-share ko lang po bro. Man, kaninang umaga po, nagising ako ng 4 or 5 ng umaga. Binuksan ko po ang phone ko para makinig ng Bible. Audio, may binigay na word sa akin si Abayawa sa Filipos 2:13. Napakaganda po ang ipinararating para sa kapulungan, lalo na po sa akin, bro. Maganda nga yung talatang yan. Filipos 2:13. Tama ba? Sapagkat ang Diyos ang gumawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Totoo yun. Totoo naman yun eh. Laging si Abayawa, yung kalooban lagi ni Abayawa. Oh. Ang sabi niya, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Ibig sabihin, wala talaga tayong free will. Maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya nga, kung halimbawa tayo ay gumagawa ng kabutihan, may kalooban ni Abayawa. Pero kung wala tayong ginagawa na kabutihan, alipin tayo nung dyablo, nung laman. Nasilo ka, naabitag ka. Nakakalungkot. Di ba? Pero mo, daladala mo ang pangalan ni Abayawa, no? Tapos, ang lakad mo pang laman. Kumbaga, pagka tingin natin yung sarili, hindi ba tayo nanliliit nun? Pero pagka sinusunod natin yung kalooban ni Abayawa, yun lamang binasa ko sa Filipos. Alam nyo, tuwan-tuwa ako dito sa talatang ito. Kasi, sabi ni Pablo, at ito para sa atin eh, para sa atin itong sulat na ito eh. Sabi niya dun sa 4:11, hindi ko sinasabi ito dahil nangihingi ako ng tulong sa inyo sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginawa, natutunan ko na ang lahat ng ito. Kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kung ang bawat isa sa atin, yung salitang kontento, kung ang bawat sa atin na nasa kapulungan, merong ganito, yung contentment. Hindi ko tayo magre-rely sa panglaman. Kasi magkakaroon ka na ng kontento. Kasi yung laman may kontento rin, kaya lang walang kontento. Lagi may pangangailangan siya. Yung laman. Ituloy ko. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Ganun pa man, nagpapasalamat ako dahil pinulungan niyo ako sa kagipitan ko. Yun sulat ni Pablo sa mga kapatid sa Filipos. Alam ninyong mga taga-Filipos na nung umalis ako sa Macedonia at nagsimula palang mangaral ng magandang balita, walang ibang kapulungan na tumulong sa mga pangailangan ko kundi kayo lang.
Kahit noong nasa Thessalonica ako, ilang ulit din kayo nagpadala ng tulong sa akin. Sinasabi ko ito hindi dahil gusto kong makatanggap ulit ng tulong mula sa inyo. Kundi, ninyo ito yung sabi ko nga napakatindi. Hindi daw naghahangad si Pablo na makatanggap ulit ng tulong, sabi niya. Kundi dahil gusto kong makatanggap kayo. Pero yung sabihin ni Pablo yun, ulitin ko, baka sa unang dinig, baka hindi natin makuha. Pero tingnan niyo ito, sa 17, sinasabi ko ito, hindi dahil gusto kong makatanggap ulit ng tulong mula sa inyo, kundi dahil gusto kong makatanggap kayo ng mga gantimpala dahil sa kagandahang loob ninyo. Yung palang pagtulong ng mga kapatid sa Pilipos, sabi ni Pablo, dahil gusto kong makatanggap kayo ng mga gantimpala dahil sa kagandahang loob ninyo. Ngayon, dahil sa tulong na ipinadala niyo sa akin sa pamagitan ni Epaphroditus, natugunan na mga pangangailangan ko at sobra pa nga. Ang tulong ninyo ay tulad ng mabangong handog sa Diyos na tinanggap niya ng may kasiyahan. At dahil kayo'y na kay Kristo, ibibigay sa inyo yung mga tumulong kay Pablo. Ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa kasaganaan at kayamanan niya. Purihin natin ang ating Diyos sa Ama, magpakailanman siya nawa. Ganda, no? Kaya pala maraming hindi nakakatanggap. Yun yung huling binasa ko. Dahil kayo'y na kay Kristo, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa kasaganaan ng kayamanan. Kaya nga magtataka ka, bakit may kapatid na nagigipit? Bakit may kapatid na naghihirap? Samantalang yung pangako pala niya, lahat ng pangangailangan, ibibigay. Kailangan mo nang may gawin eh. Diba? Na kailangan palang may pagtulong ka muna. Para bang susubukin ka. Tumulong ka muna. Pero maraming hindi nakakita ko. Doon sa mga kapatid na talagang tumutulong, alam na nila ito eh. Itong binasa ko nito, alam na nila. Bakit? Nangyayari na kasi sa kanila ito. Yung sabi niya, na dahil na kay Kristo, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niyo. Kalahin mo pangako. Pangako yan ha? Pangako. Ibibigay niya lahat ng pangangailangan. Kaya ngayon, magtatanong tayo o magtataka tayo, bakit may mga kapatid bat-bat ng utang, bat-bat ng problema, bat-bat ng isipin. Hindi ba? Meron pang isang talata. Ito yung nakalagay sa 21:26 ng Kawikaan. Sabi niya doon sa ASND. Ang taong tamad ay laging naghahangad na makatanggap. Ngunit ang taong matuwid ay nagbibigay ng walang alinlangan. Ang Biblia Tagalog 2001, sa buong maghapon, ang masamay nag-iimbot, ngunit ang matuwid ang tawag ay nagbibigay at hindi nagdadamot. Ang Biblia Tagalog 1978, may nag-iimbot ng kasakiman buong araw, ngunit ang matuwid ay nagbibigay at hindi nagkakait, hindi nagdadamot. Nagbibigay ng walang alinlangan. Sa Magandang Balita Biblia Tagalog, ang taong tamad nanghihingi araw-araw, ngunit ang matuwid ay di nagsasawa ng kabibigay. Pabira yung espiritu, no? Pagka talagang namin mo ang sinasabi. Ang sarap po eh. Lalo pagka nasundan mo or nakasunod ka, nagawa mo yung kanyang kalooban. Yung mga pangako niya, totoo. Kasi yung nangako, hindi naman sinungaling eh. Hindi katulad yan ng tao. So, ulitin po natin yung ating paksa.
Unang Timoteo. Sabi ho doon sa 6, kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayaman. Yan yung paksa natin eh. Unang Timoteo 6:6. Pero mo, daig pa natin yung mayaman kung tayo po ay namumuhay. Sabi niya, kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ng mayaman. Kasi maraming mayaman, umibig sa salapi, ang kinaantungan nila, ano nangyari? Yun daw pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan at sobrang paghahangad ng salapi, nagtulak sa iba na tumalikod na sa pananampalataya. Ibig sabihin, pagka ikaw, tinalikuran mo na yung pananampalataya, hindi ka na magkakaroon ng kaligtasan. Mas inibig mo yung salapi kaysa kay abay-aba. Ganyan o nangyari sa reliyon. Mas inibig nila yung salapi kaysa kay abay-aba. Ganun din yung mga taong gobyerno na naakusahan tungkol dyan sa pangungurakot. Di ba? O yung isa, nangangaral pa. Di ba? May sarili pang church. Di ba? Yung anak ng founder. Pero mo, sinasangkalan, Diyos. Tapos doon mismo sa lugar ng kanilang sambahan, doon i-deliver yung pera. Nakita niyo ba yung mga kapatid? So sana, loobin ni Abayawa na itong ating pinag-aralan sa loob ng 6 na araw, maging karagdagan doon sa ating nakaimbak na or nakaipon na. Ito ay, pag ikaw ay nasa laman, lahat ng iyong napakinggan, walang saysay, walang kabuluhan. Mamumuhay ka pa rin sa laman eh. Kahit na anong ganda ng ating napakinggan, at ikaw ay alipin ng laman, bitag ka ng laman, nasilo ka ng laman, walang saysay yung ating napakinggan sa loob ng 6 na araw. Pero, kung tayo ay mayroong banal na espiritu, napaka-makabuluhan yung ating pinlakay sa loob ng 6 na araw. At nagsisilbing kalakasan ng bawat isa atin na tayo po'y magpatuloy doon sa ating ginagawang pagpapakabanal. Ngayon, yung mga nasa laman, Timana, may hatol na ko yan eh. Yung hatol niya doon sa Galatia 5, hatol dito eh. Tignan ninyo. Kaya yung sasabihin nila, darating ang Kristo, hatol. Hindi o. Tignan ninyo. 21, Galatia 5:21. Mga kapanigilian, mga paglalasing, mga kalayawan. Halimbawa, hanggang ngayon, naglalasing ka pa rin. Kalayawan at mga katulad nito, tungkol sa mga bagay nito, aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na mga nagsisigawan ng gayong mga bagay, hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, buhay ka pa, hindi ka makakapasok sa kaharian niya. Buhay pa yan ha. Alangan naman naglalasing ka kung patay na. Di ba? Buhay yan, naglalasing. Sige po. Magandang hapon po. Loobin po ni Abayawa na tayo po ay napagkalooban ng pagbubukas ng ating pong pangunawa. No? Sister Maria Victoria Morales, Sister Cristina Juarez, Brad Jesse Juarez, Cecil Manyoso, magandang hapon. Sister Joel D, magandang hapon. Shirley Bandojo Abrera, Sister Lori Calderon, Gawal Jeloy Pritz, Brad Ezekiel Umali, Rosana Rose, Brad Nel Umali, Sister Bibian Bandojo Mana,
Ayan, nabasa natin. Sige ho. Bukas ho, ulitin ko. Meron na tayong Zoom alas 4:30 ng hapon. Bukas kung lolobin. Araw po ng linggo yan kung lolobin. At muli, ulitin ko, yung mga kapatid natin na patuloy na nakabukas ang palad sa pagtulong sa ating ginagawang pangangaral ng mabuting balita na tayo po ay kamanggagawa ni Abay Hawa. Yun yung naging pangako. Yung pangakong binasa ko kanina doon sa Pilipos. Ito yun. Sabi niya, yun daw tulong, ang tulong ninyo, mga kapatid, ang tulong ninyo ay tulad ng mabangong handog sa Diyos na tinatanggap niya ng may kasiyahan. Sarap. Pagka ikaw ay katuwang natin o naging katulong natin, kasi yan galing sa mga kapatid sa Pilipos yung tulong na ibinahagi nila kay Pablo. Pero maging mabangong handog, ang bihira, no? Tulad ng mabangong handog sa Diyos na tinatanggap niya ng may kasiyahan. Pero kung tinatanggap niya, bihira ho yun. Pambihira yun sa mga bilyong-bilyong nakatira din sa mundong ito, yung tanggapin ni Abay Hawa, yung ipinagkaloob ng mga kapatid sa Pilipos. At katulad din sa panahon natin, yung mga itinutulong natin, no, ay nagsisilbing mabangong, sabi niya, mabangong handog sa Diyos na pinatanggap niya. Bihira, no? Hindi ka na kailangan manalangin, no? Pero mo, yung handog na ginawa mo o yung tulong na ginawa mo, tinatanggap ni Abay Hawa. Di ba? Pakasarap pagka ganon. Yung all out tayo, tumutulong, naging bukas ang palad natin sa pagtulong. Yun lang naman Yun lang nakita ko na makagagawa tayo ng kabutihan, yung pag-ibig kay Abay Hawa, pag-ibig sa ating kapwa, and then naiibig na natin yung ating sarili. Pero mo, yung halaga na sabi nga natin na ibinabahagi natin sa ating mga kapatid. Yun lang. Sapat na ho May pag-ibig na tayo kay Abay Hawa, and then may pag-ibig pa tayo sa ating kapwa, naiibig pa natin ang ating sarili. Wala na ho tayong kautusan. Wala na tayong nalaban. Kaya yung bunga ng Espiritu nasa atin. Yun lang ho ang adbentahe. Pagka tayo ay tumulong sa ating mga kapatid. Yun ang adbentahe ng mga tumutulong. Disadbentahe, pagka hindi ka tumulong. Hindi ba? Wala kang itinanim Hindi ba? Ayun. Meron ba tayong bisita? Paul Hernandez, sabi ni Sister Vivian Bando. Hindi ko nakita Ayan, welcome. Paul Hernandez. Pero nakikita ko na yung pangalan na yan Sister Chris de la Bosquin, Kuya, totoo po yan, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Lahat ng pangangailangan mo sa buhay, si Abay Hawa ang nagbibigay at nagpupuno. Nakita niyo yan. Ibig sabihin, may patotoo talaga Totoo yung sinasabi ni Pablo doon sa Pilipos. Ano sabi niya? Dahil na kay Kristo, dahil kayo'y na kay Kristo, ibibigay sa inyo ng Diyos ang lahat. Pero ngayong ibibigay sa inyo ni Abay Hawa yung lahat ng pangangailangan ninyo. Walang tao na pwedeng mangako ng ganito. Wala. Sinong tao man ang mangangako ng ganyan? Wala. Lapitan mo ang tao. Sana kahapon ka pumunta. Hindi ba? May alibay ka agad Bakit? Wala naman talagang espiritu Basta nasa laman ka, kuyom ang palad mo. Ibig sabihin, nakasarado yung palad. Basta nasa laman. Sino mang nasa laman, sarado yung palad. Pero pagka ikaw,
meron ng espiritu, nakabukas yan. Lalo na pagtulong sa kapatid o sa iba na inaakala natin at binigyan tayo ng pahintulot ni Abay Yawa na tulungan. Ano? Katulad, sabi nga ni Brad Rodelio, love is nothing without action. Give is nothing without heart. Tama yan eh. So, totoo yung sinasabi niya sa Pilipos. Purihin si Abay Yawa. Kaya nga, tinarin niyo yung salita niya. Purihin natin ang ating Diyos at Ama, magpakailanman. Siya naman. Pero may yung kagalakan, purihin natin si Abay Yawa. Siya naman. Diba? Sarap magpuri kay Abay Yawa. Alam niyo kung bakit? Pagka ikaw ay merong espiritu. Pero pagka wala, pati yung pagpapasalamat, katatamaran mo. Diba? Ayan. Brother Delio Nava, si Abay Yawa po talaga ang susi sa lahat. Lahat siya, walang iba, kundi si Abay Yawa. Lahat, sabi ko nga, iyan ang pinakamakapangyarihan sa lahat, si Abay Yawa. Siya yung magsusupply ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya lamang, yung iba, ayaw kasi sumunod eh. Ayaw sumunod ng iba. Kaya, hindi nila maranasan ngayon yung sinasabi at pangako ni Abay Yawa. Kaya sabi niya doon sa Malakyas, subukin ninyo ako. Sabi doon, sa mga Israelita. Kung hindi ko buksan ang dungawan, hindi ko tayo humingi ni kapwa. Isinight ko lang yung sinasabi niya na hamon niya doon sa mga Israelita para doon sa mga Libita. Pagkain. Pagkain ang inihingi ko doon. Brother Del na purihin, dakilain, pasalamatan siya ba yung pakailanman siya. Sarap magpuri. Pinakamasarap sa lahat o yan na nagpupuri tayo. Kaya Abay Yawa. Siyempre, hindi ka naman makapagpupuri kung ikaw ay nasa laman. Sabi ko sa inyo, katatamaran mo yan pagka ikaw ay nasa laman. Pero pagka meron kang espiritu, mayat maya, nagpapasalamat ka. Sa buhay ko, walang oras, walang segundo, minuto na hindi ho nawawala sa akin. Minsan may kausap ako, pero yung salita niya andyan. Sa puso, nakaimbak eh. Kaya minuto, nasa akin. Minsan nga ako, kahit na naidlip ka na eh, meron pa rin eh. Hindi ba? Sige po. Muli, maraming salamat. Lobe mo na Abay Yawa. Pangita tayo bukas sa Zoom. At kung lolobin, sa Monday, kung pagkakalooban pa tayo, panibagong paksa na naman tayo. Salamat sa lahat po ng ating mga viewers. Salamat sa naging bisita natin. At salamat din sa lahat po ng ating mga kapatid na nakasama natin sa hapong ito, sa araw po ng Sabado. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Yawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kaunaan ng panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at patuloy na pagpalain. Higit sa lahat sa bagay na pang-spiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw, manugali, natin pong nilalagi dito po sa mundo ng mga patay. Salamat po sa lahat. At patuloy na pagpapala ang siyang mahayag sa amin. Sister, Brother Delio Nava, tama po bro man. Sister Vivian Bandomana, 24/7 po ang pasalamat. Habang may pagkakataon, habang tayo buhay, gumawa tayo ng kabutihan, gawin na natin yung mga bagay na makabubuti. Huwag nating sayangin ang bawat sandali na tayo ay narito. Kasi pagka yan ay naaksaya at naging abala tayo sa buhay na ito, tandaan natin kung ano yung pinag-aksayahan natin, yun din ang ibibigay sa atin. Kung nag-aksaya ka sa buhay na ito, naging abala ka sa buhay na ito, ibibigay sa inyo ni Abay Yawa yan. Pero kung ang mga bagay na pang-spiritual, ang pinagkaabalahan mo, pinagkaaksayahan mo, bibigay sa iyo ni Abay Yawa, buhay na walang hanggan. Muli maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.